Hindi ko alam kung anong pag-uusapan nyo dito, Kuya JJ. Kasi nung magli-layout kami, ang sabi niya sa akin, nag-usap-usap na daw kayong magkakapatid. 'Di ba? Nung bago natin simulan tong bahay kasi tinanong kita kung nag-usap-usap kayo. Sabi mo nag-usap na kayo, napagkasunduan na kayo, kaya hindi ko na hinintay si ano, nagtiwala ako sa iyo. Ay, ba't dinikit mo sa bahay ni Lubar ka bahay mo? Nagtiwala ako sa'yo. Tandaan niyo po yan. Hindi nga. Ang usapan dito sa gitna. Iniisip ko nga. Wala, tigil to, Dati Brigay. Wala, hindi na ako sa usapan. Wala ka mang gastos dito kahit piso si Daddy Frank naman ang gumagastos. Kahit na, Dati Brigay, itigil niyo ito. Hindi ako lang lagi. Ang usapan dito, kahit tinanggal yung Sino ba yung kawayan. nagpapainom ng gamot sa kanya? Ako. Ako yung nag-aanda ng pagkain niya. Ikaw, kaya mong gawin yon? Huwag ka na Oo nga, makialam. pero yung usapan, Isipin mo na lang yung makakaayos sa kapatid natin. Kasi wala ka naman itutulong kahit piso eh. Yun na lang, suporta mo sana ang magagawa mo. Kung i-stop yan, kaya mo kayang paggawa ng bahay kung hindi na ituloy ni Daddy Frankie yan. Anong sabi ni Ansing? Isipin mo na lang yung makakabuti sa kapatid mo. Pero, naintindihan ko yun eh. Yung, isipin mo na lang kung sino yung magbe-benefits. Gusto ko, ako lang. Eh, dikit-dikit natin dito sa bahay. No? Ay, may usapan na pala sila ni ano, may usapan na pala sila ni ano, Daddy Frankie. Okay? Kinausap na si Ansing, pero nilabag ni Ansing yung kanilang usapan. Baliw ka na, Ansing eh. Diba? Tapos ngayon, nakala mo talaga kung sino. Sabi, nanunumbat pa kay JJ na, ikaw wala ka namang ambag sa bahay, kesyo ganyan. Yung taong may ambag nga sa bahay, sinuway mo eh. Bagay, sinuway mo nga yung may ambag. Diba? Nagsinungaling ka pa kay Daddy Frankie. Sabi mo, nag-usap-usap na. Okay na. And then, bigla ka ng desisyon ng sarili mo. Diba? O, kaya, ako mga pre, no? Kung ako po yung tatanungin, sa mga sponsors po dyan, huwag na po kayo magbigay kay Ansing ng pera. Lumalaki na po yung ulo. Diba? Huwag na. Kung ako nga, pabor nga ako dyan, ano, na yung ibibigay kay Ansing na pera, gawin na lang pagkain eh. Diba? Kasi pagdating sa pera talaga, wala na akong tiwala dyan kay Ansing. Wala talaga. Tingnan mo ngayon, no, laki na ng ulo niya. Hindi po siya sumusunod sa utos. Dito pa lang, sa napag-usapan, dito pa lang, may usapan na pala si Daddy Frankie at Ansing, hindi sinunod. Tapos sabi ni Ansing, nag-usap na daw sila ni JJ, akala natin okay na. Pero hindi pa rin nasunod. Si Ansing pa rin nasunod. So, paano kaya pagdating sa pera? Pag sinabing para kay Oliver, baka mamaya, pambili naman ni Ansing ng para sa kanila. Di ba? So pangit yun. Ako'y nawawala ng tiwala dito kay Ansing, ano. Pero, ganun pa man, bigyan po natin ito ng reaksyon, ano. Kung saan ay nag-usap-usap po sila dito. Hanapin natin yung video. Okay, try natin dito. Ayan. So, yan na. So, hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating video ngayon. Ayan, kalimbangin nyo na po yan para naman maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan. So, ayan, may TikTok po tayo dyan. May Facebook. Ayan Facebook page. Kompleto po yan. Ayan, sana po yun yung i-follow yung ating mga social media accounts. So, ito na mga pre, no? Pakinggan po natin ito. Panoorin po natin ang video ito. Oh, parang ano masasabi mo sa bahay? Sabi mo maliit. Eh, tingnan mo, ano masasabi mo ngayon? Malaki na pala. Malaki na pa. Ang kalak maliit. Oh, ikaw naman kasi, sinabi ko kasi sa'yo, tignan mo muna yung plano namin ni Puriman. Akala ko sinuuna maliit. Akala mo maliit lang. Oo. Ayan, tumigil na yung ulan. Pero pagka mahina ambon-ambon lang, gagawa tayo Puriman. Pero pag mababasa yung likod, wag ano. Kumusta naman si Nanay Ansing dito? Kumusta yung binibigyan niya kayo ng ano? Palabra de honor? Okay. Bilis nga nilang gumawa ng Mabilis. Kung sa inyo pinagawa, yung kawayan pa nga lang, tagal-tagal.
Yeah? Yeah. Umorder na raw sila ng ano, yung ano in-order? Oh, trusses tsaka ano, long span na yan. Oh, long span matibay yung Ate Ansing, hindi ganyan. Buti ba si Kuya Oliver, long span ako, white pan lang. Ha? Okay lang. Puti. Oh. May ganun talaga, syempre. Yung long span, Ah? matibay. Oo ah, Mas mahal pa. mas matibay. Tsaka lagyan ng kisame yun, Foreman ha. Ay, nakakisami pa. Oo ah. Hindi napapasok yung lang niya. Oo. Kuya Oliver, good morning. Dito ka. Okay, kumusta ka? Buti naman lumabas si Kuya Oliver. Nag-almusal ka na? Ano almusal mo? Ha? Bullfrog? Ha? Ngayon yun eh. Ngayon yung inuulam ko ngayon. Saan galing yung bullfrog? Nanghuli yung asawa ko, Daddy Frankie. Oy, ang galing. Marami? Hindi po, konti lang. Tama lang na pangulo. Masarap yun ha. Gusto ko bullfrog yung ano, adobo na maanghang. Sa susunod ko pag handa. Oo, pagbalik niya ha. Gusto ko yung bullfrog yung kasing laki mo. Ay, Ansing. ano bang ganon? Pero hindi yung kamukha mo ha. Ay, ganon. Si Oliver, no? Habang pinagmamasdan ko si Oliver, iba na talaga ngayon. Iba noon sa ngayon. Noon, pinanidirian ni Ansing. Ngayon, mahal na. Diba? Tingnan natin kung ang pagmamahal ni Ansing ay hanggang dulo. Diba? Gusto ko yung bullfrog kamukha ni Kuya Oliver. Mataba. Oo. Masarap Kuya Oliver yung bullfrog. Malaglag ka. Kala mo naman talaga nakatikim si Oliver ng bullfrog eh. Sarap daw. Asan na yung pinabinigay ko sa'yo? Ay, kinuha niya. Ayay! Nagulat, oh. Yung mukha ni Ansing, oh. Ang ilang kapal na mukha. Ang sarap pong murahin, Ansing. Ayoko nga lang murahin yung mga tinutulungan ni Daddy Frankie, no? Pero kung ako lang masusunod, ang sarap mong murahin. Oh. Binigay na kay Oliver. Kinuha mo pa. Grabe. Alam niyo ba? Yan si Ansing. Pag alis ni Daddy Frankie niyan, tatanungin niyan si Oliver. Malamang ganun gagawin. Ano, may binigay ba sa'yo? Akin na muna, baka meron. Pag meron, bibigay din naman ni Oliver kasi Oliver yan eh. Pag wala, sasabihin wala niyan. Ganyan yan. Tapos si Ansing. Kaya, kayo, magbibigay kayo ng para kay ano? Kay Oliver, kukunin lang yan ni Ansing. Ansing pa ba ang kapal ng mukha niyan? Eh ano, gulat na gulat oh. Ulitin natin. Malaglag ka. Asan na yung pinabinigay ko sa'yo? Ay, kinuha niya. Kinuha na Alala mo na, Ansing ha? Yung 20 pesos ang natira sa 20 pesos na tira? Magkano ba yung binigay ko sa'yo? Pinambibili lang naman ng sigarilyo, Daddy Frankie. Kinuha ko na lang. Bili na lang. May purpose din naman. Tingnan mo, yung reaction ni Oliver. Naninigarilyo din naman kasi. May punto din si Ansing doon. Diba? May punto din. Na naninigarilyo itong si Oliver. Diba? Ay, nagdi-deny si Oliver. Huli sa mukha, oh. Pesos na tira? Magkano ba yung binigay ko? May punto din si Ansing. Hindi ko naman binabagsak lahat kay Ansing ng inis ko. Diba? May punto din. Gustong pigilan manigarilyo. Kasi kung may pera nga naman, bibili ng sigarilyo. Okay, nabawasan yung galit ko sa'yo doon. Yung inis ko nabawasan. Sa'yo? Pinambibili lang naman ng sigarilyo, Daddy Frankie. Kinuha ko na lang. Bili na lang. Di ba bago umalis binigay ko 150? Asan na yun? Yung 50 na pera sa akin, binili ko ng... Kinuha ko yung 100, Daddy Frankie. Sandan daw. Ang lang naman. Oo. Yung 50 na iwan sa'yo, di ba? Pinabili ng sigarilyo. Hindi. Gawa mo. Okay, kinuha mo pala, Tiansing. Ikaw talaga, Tiansing. Oo, Daddy Frankie, kinuha ko. Pambiling ulam sa kamerienda. Oo. Kaysa yung sigarilyo niya. Hindi ako naninigarilyo. Hindi naman siya Wala naninig. naman oh. Wala siyang Hindi pa hawak. talagang hawak ko yan. What if you could make a song using only your voice? Let's start with the drums. Alam nyo, kaya naman siguro tigilan yung sigarilyo, no? Pero si Oliver kasi naninigarilyo talaga yan. Pero baka may way para mapigilan ni Oliver manigarilyo, no? Kasi yung iba may ano daw, may ano ba yun? May anong tawag dun? Yung iba sinisinghot eh. Yung iba, candy.
Kasi pag naninigarilyo daw sila, pangit na, mapait na daw. Kaya hindi na sila naninigarilyo. Alam ko may ganun eh. Di man ako kasi naninigarilyo din eh. Oh, pero ang pagkakalam ko may ganun. Comment nyo nga kung anong tawag doon. Para pag nanigarilyo ka daw, mapait na, hindi na masarap manigarilyo. May ganun kasi. Wala ako. Wala. Nagtatago pa nga eh. Nagtatago daw, hindi ako. Lumabas yung napakita ba naman ako dito? Oo. Makita talaga kita, Oliver, na nigarilyo ka, kunin ko sigarilyo mo. Kasi pangit sa kalusugan yan. Diba? Mataba ka na. Tapos sabayan mo, magbibisyo ka. Diyan nagsisimula sa sigarilyo eh. So, yun, concern lang naman tayo. In case makita natin, kukunin, pagsabihan ng ayos. Yung maayos na hindi po siya masasaktan. Kasi yung pananalita natin, masakit. Mas masakit pa sa kutsilyo. Diba? Kaya yung iba, pag nare-real talk natin, nanggigigil eh. No? Ayun lang naman, para din ito kay Oliver. Saan siya gumagala sa atin? Dito lang din po. Ay, Kuya Oliver, nakita mo yung bahay na ginagawa? Anong itsura? Doon nga tayo sa nag-ano na si Ansing. Mga kababayan, maluwag naman dito. Mas maluwag ito kaysa doon kay Steph. Ay, maluwag ka! Mas maluwag naman. Tuloy pa natin, boss. Ito, finish na yan. Oo. Sige. Ay, nandito si Kuya JJ. Kuya, Oh. Bakit naabutan kayo? oo. Ba't dito naman itina yung bahay ni kapatid kong Oliver? Ito na. Ba't dito ho? Sa dikit na namin. Kasi nung Oo nga, no, layo, no? Dapat pinagitna. nung nilayout namin, wala ka, hinahanap kita. Sabi ni Nanay Ansing, nag-usap na daw kayo, kaya pinalapit niya dito sa bahay niya. Dipidi yan. Ayun. Nag-usap na pala. Ayun pala yun. Kasi itong video na to kagabi, hindi ko napanood ng buo. Yun pala. Okay. Dapat dito sa gitna namin na pinatayaw. Bakit? Wala Kasi yun yung usapan dati. yan dati pa hindi pwede yan. Sabi niya dito sa gitna. Ngayon, dito, hindi lapit naman ni Ansing yung bahay niya. Ang problema po dito kay JJ. Ito yung problema diyan. Bakit hindi mo sinabihan si Ansing nung sinisimulan pa lang yung bahay? Nung pinaplano pa lang. Ay wala diyan sila Daddy Frankie, di ba? Kasi ang alam din ni Daddy Frankie, nag-usap na kayo. Kasi sabi rin ni Ansing. So si Ansing nagsinungaling din pala kay Daddy Frankie. Oh. Di ba? Dapat si JJ, sinabi niya na sana na itong bahay na to, hindi pwede. Dapat igitna nyo. Dapat nag-usap-usap muna sila ni Ansing. Pero bakit hindi ginawa? Kung wala si Oliver, baka aangkinin naman nitong bahay. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan nyo dito, Kuya JJ. Kasi nung magli-layout kami, ang sabi niya sa akin, nag-usap-usap na daw kayong magkakapatid. Na dito So nagsinungaling si Ansing kay Daddy Frankie. Sinungaling ka talaga. na lang daw. Kaya, Hindi pwede yan, Dede Frankie. Basta ang sabi niyo, ang usapan, sa gitna. kaya nga sabi ko sa kanya, kung ganun pala na mangyayari na dito pala, dapat hindi ko na ginastusan yung kawayan eh. Pinatanggalin yung kawayan. Ngayon, ipinadikit naman sa bahay niya. Ba't ganun na yung Dede Frankie? Ipatigil itong... Oo nga, pinatanggal yung kawayan tapos hindi naman pala tatamaan ng bahay. Loko din to si Ansing. Itong bahay. Ay, papatigil natin. Tigil yan. Dede Frankie. Sabi niyo, sa gitna. Dito naman sa tabi naman ng bahay ni Ansing. Patay tayo dyan. Hindi pwede yan, Dede Frankie. Kasi hinahanap kita nung araw ng layout eh. Wala ka. Akala ko naman, kasi siyempre sumusunod lang ako sa inyong magkakapatid. Akala ko naman nagkasundo-sundo na kayo. Basta si Ansing, ba't dito niya pinatay yung bahay ni Oliver? Hindi pwede yan, Dede Frankie. Paano to mga kababayan? I-stop daw to, sabi ni Kuya JJ. Wala. Sa bagay, tama naman kasi yung usapan talaga, kaya tinanggal yung kawayan dito. Dito po itatayo yung bahay. Pero nung nagpunta ako, wala ka kasi nun, Kuya JJ, hindi pa kayo nag-usap. Sabi niya kasi, nag-usap na daw kayo. Hindi, Dede Frankie. Walang usapan din ngayon yan. Ang usapan sa gitna ng bahay namin. Oo. Pinaurong pa sa tabi ng bahay niya. Hindi pwede yan, Dede Frankie. I-stop yung bahay ni Oliver. Forman, patawag na si Nanay Ansing. Pasuyok. Patay. Problema to. Hindi pwede yan, Dede Frankie. Nakasiminto na. Tingnan mo, mataas na yung siminto. Ano yung sa? Hindi pwede.
na ganyan ng sitwasyon. Sabi niya, usapan dyan, sa gitna. Eh, nurong sa bahay naman niya. Dinikit pa. Mm. Oo, hindi pwede yan. ganyan. Bakit ayaw mo makadikit kay Nanay Ansing? Ay, hindi pwede Daddy Frankie. Layo nga eh, no? Pagka nagdikit yung bahay niya, gagawin niyang bahay nila yan. O, yun, may punto din. Pag malapit na, I mean, pag nakadikit na kay Ansing, posible na yung kwarto ni Oliver, magiging kwarto na ng iba. Diyan na sila tatambay. Eh, pangit yun. May bahay naman kayo eh. Ito eh, ina-advance ko lang yung isipan ko. May punto din si JJ na baka, eh, para kay Oliver, dapat privacy niya yan, di ba? Bahay niya yan, siya lang. Hindi yung, diyan ka na magluluto, diyan ka na kakain, halos lahat diyan na gagawin yung activity, diyan na matutulog. Parang naalala niyo yung pinabahayan ni Daddy Frankie dati. Simple pabahay lang ni Daddy Frankie. Iba na yung nakatira, yung matanda na sa labas naka tambay. Eh baka ganun mangyari kay Oliver. Baka si Oliver pa yung mawala ng kwarto. Eh, baka lang naman, di ba? So may punto po si JJ. Dapat pinagitna sana. Kasi si Ansing, ahas to si Ansing eh. Hindi tumutupad sa usapan yan. Sasabihin niya ngayon, hindi namin gagawin yan. Hindi ko gagawin yan. Baka ilang buwan lang ngayon, doon na matulog, doon na maglagi yan. Kaya bago yung bahay eh. Oh. Baka yun ang gagawin nilang bahay nilang mga anak niya. Ayun, patay. O kwarto yung mga anak niya. Ay, sakit sa ulo to guys. Ito na ba yung sinasabi ko eh. Nanay Ansing, sabi ni Kuya JJ, pa-stop muna tong bahay daw. Eh, sabi niya urong daw doon. Ay, nandyan na, hindi pwede bang i- Ah. Urong pa? Hindi pwede. Basta dapat sana doon sa mga gitna. Hindi pwede. Yan yung problema sa pala desisyon. No, na hindi sumusunod sa napag-usapan. Imbis maging maganda yung takbo ng trabaho, ng bahay, ng lahat. Minsan, magkakaletsi-letsi pa dahil sa plano ni Ansing na pantae. Utak talaga ni Ansing, baka tae na yung laman nito eh. Baka hindi na utak. Walang kwentang kausap eh. Ay, naku. Kasi ikaw din ang iniisip ko. Di ba sabi mo nga, Yeah, si Ansing duplikara din to eh. Minsan di talaga ito mapapagkatiwalaan. Pansin niyo, masingit ko lang to, anong issue ng DSWD. Pag nandiyan si Daddy Frankie, nagpapayo ng maayos, ano yung rights niya. Ako, sinasabi ko rin yung rights niya. Oo siya ng oo. Oh. Pag nandun naman yung DSWD, nung sinundo siya doon, ayan, ginawa siyang tanga doon. Oo rin siya ng oo doon. May public apology pa kahit wala naman siyang kasalanan. Diba? Namamangka sa daw lang dalawang ilog. Itong Ansing na to. Grabe. Di ba tinong kausap eh. yung pag nahati-hati kong lupa, kung mamaya masakupan niya Ang yung party mo. Ayaw daw niya kasing ilapit sa'yo kasi pag katagalan daw, baka kunin ng anak mo tong bahay daw. Ay, hindi ganyan, Daddy Frankie. Hindi ganyan. Maniniwala ba kami sa hindi mo? Kupal ka naman. Mga anak ko, hindi yan sa akin yung mga anak ko, Daddy Frankie. Saka, Hindi, ate, Nanay Ansing ako, di ba, nung bago natin simulan tong bahay kasi tinanong kita kung nag-usap-usap kayo. Sabi mo nag-usap na kayo, napagkasunduan na kayo, kaya hindi ko na hinintay nagtiwala ako sa'yo. Pero ngayon, ito, pinapahinto niya, pwede mag-usap kayong magkapatid. hindi kasi Sinungaling talaga si Ansing. Nagsinungaling kay Daddy Frankie. narinig ko naman sinasabi niya, pag nahati-hati ito, yan din naman yung iniisip ko, Daddy Frankie. Pag Kaya nga, sa akin walang problema sa akin. Kayo mag-usap magkakapatid kung anong... Ang usapan sa gitna, kaya tinanggal yung kawayan. Opo. Ay, doon naman nakadikit sa bahay mo. hindi na pwede. Kung wala si Oliver, di yung anak mong bahay. Ay, hindi, kuya, yung mga anak ko hindi sakim. Tuturuan ko ng maayos yung mga anak ko. Tuturuan mo ng maayos. Paano magtuturo ng maayos? Yung isang sakim na tulad mo. Isakim ka eh. Diba? Huwag na natin isali yung mga bata. Mga bata yan eh. Ang pagiging mabuti ay nanggagaling sa isang ina. Ngayon, paano magtuturo yung isang tulad mong sakim sa mga anak mo o sa mga kahit kanino dyan? Diba? Pag sakim ka, ay ano mangyayari sa iba? Diba? Sakim ka, Ansing. Yung pagiging sakim mo, napatunayan mo na, yung pagdikit dyan, yung bahay na yan, dinikit mo sa bahay mo. Sign yan ng pagiging sakim.
hindi lumaging sakim. Ayoko kung kamunatan niya yung ganyan na pagkasakim. Ay, hindi natin alam yan. Sa- Ay, ba't dinikit mo sa bahay ni Lubat, bahay mo? Hindi Ah. nga. Ang usapan dito sa gitna. Naisip ko nga. Kasi pag mas malapit sa bahay ko, mas madali ko siyang mapupuntahan kung may kailangan siya. Baliw. Bakit kalahating kilometro ba yung lalakarin mo? Eh, wala. Mga 10 lakad mo lang yan eh. Darating ka na sa bahay ni Oliver kung ipapagitna mo. Baliw ka na, Ansing. Tigil ito, Dati Frankie. Tigil itong... Kasi nabuo na oting mga utas na lang halblat. Wala, tigil to, Dati Frankie. Wala, hindi na ako sa usapan. Wala ka mang gastos dito kahit piso si Dati Frankie naman naggumagas. Kahit na, Dati Frankie, itigil nyo ito. Ang usapan, sa gitna. Hindi nga. Umusog sa dimikit sa bahay niya ay Kapit Konsing. Wala yan, wala. Aangkinin niya yan. Ay, hindi. Ang ginin mo. Hindi ganyan yung iniisip ko, kuya. Iniisip ko yung kabutihan ng kapatid natin. Kayo, ikaw wala ka mang pakialam sa kapatid natin. Ako lang lagi. Ang usapan dito, kaya tinanggal yung Sino ba yung kawayan. nagpapainom ng gamot sa kanya? Ako. Ikaw yung nag-aanda ng pagkain niya. Ikaw, kaya mong gawin yun? Hindi, ang usapan dito sa kaya ko naman yung ako naman nag-aalaga noon. 20 years nga ako nag-aalaga sa kanya. Nilalagaan mo nga yan doon naman sa kulungan. Alas inaalagaan ko, hindi naman namatay. At tapos pinabayaan mo naman, Ansing, di ba? Nasa kulungan. 20 years inalagaan ko. Huwag na natin i-ano. Ngayon, nasa taayos na lahat. Andyan si Daddy Frankie na tumutulong sa kapatid natin. Laking pasalamat Pero natin. dito sana sa gitna Huwag ka natin, nang gumulo. hindi sa tabi ng bahay mo. Sinabi ko nga, para pag kailangan niya ako, madali ko siyang puntahan. Sus, Kung ano yung seryoso. pangangailangan niya. Kung ano Lumpo ka ba, Ansing? Lumpo ka? Lumpo ka. Hirapan kang maglakad. Kaya gusto mong madalian. Yung sinasabi kasi niya, ni Kuya JJ kasi Ate Ansing, sa lupa na daw niya dito. O di ba nga, sabi mo, halimbawa, kailanganin ng anak mo, apo mo. O di meron ka pang space. O ano pang gusto mo? Ang usapan sa gitna, Mm-mm. ang dami naman. Hindi, sinabi ko naman sa kanya kung alam ko lang na ganun pala dito pala, dapat hindi ko na pinakialaman yung kawayan, kaya nga napatagal yung pagpapagawa nito dahil sa pagpapatanggal ko ng kawayan. Tapos ngayon nandito na, tapos papausap. Magganito na lang Kuya JJ, Ate Ansing, medyo pag-usapan na lang ninyo ulit. Sige, susundin ko yung sinabi mo na i-stop muna, pero mag-usap muna kami at pag alis ko, mag-usap din kayo. Pag-usapan ninyo. Ano masasabi mo dito, Nanay Ansing? Pinapa-stop ng kapatid Sabi mo. itong kwan, Huwag ka nang pan. Ang laki na ng gastos. Isipin mo yung kapakanan ng kapatid natin. Ikaw na may basta isip. sabi ito, itong bahay. Sabi ni Dabre, sa gitna, naiurong sa bahay mo. Ay, wala nang pandungon. Na-assemble na yung bahay na yan. Tingnan taas na ng pader. Huwag ka na Oo nga, makialam. pero yung usapan- Isipin mo na lang yung makakaayos sa kapatid natin. Kasi wala ka naman itutulong kahit piso eh. Yun na lang, suporta mo sana ang magagawa mo. Huwag ka nang magnawa-nawa dyan. Magsuporta ka na lang. Yun na lang ang Kung wala si magagawa mo. Ulbad, di kayo nang... Bakit mo inangad na mawala siya? Di ikaw yung masama. Bakit mo ahangarin na mawala siya? Kayo nang may bahay Ay, daw. hindi. Bakit ko hindi ko inaangad na mamatay siya? Hindi ko inaangad na mawala siya. Ikaw ang nagsabi niyan. Hindi, tinapit mo lang sa bahay mo. In case lang ba, Ansing? Diba kasi alam ni JJ, sakim ka. Sus. Eh, kasi nga ako ang Hindi naman hinahangad, di ba? Kahit ako nga, pwede ako mamatay mamaya, bukas. Next year. Or pwede rin ako mabuhay habang buhay. Sa pagkawasak pa ako ng mundo mamamatay, pwede rin yun. Di ba? So, wala nang kakaalam kung kailan. Ang iniisip lang ni JJ, pag nangyari yun, baka angkinin mo na. Sakin ka eh. Nga, ikaw lagi kang wala. Lagi Ganito kang na lang. umiinom. Sige, pag-usapan na lang muna. Sige, balik ka muna doon sa bahay mo Kuya JJ. Ha? Mamaya kausapin ko muna si Nanay Ansing. Ha? Sige. Yung mga kababayan, kasi nasimulan namin to, wala si Kuya JJ. Nagulat na lang ako ngayong nandito siya. Ang sinasabi ni Kuya JJ is kung ano yung usapan. Kasi ang usapan talaga namin simulang-simula dito sa gitna yung kawayan na tinanggal. So ibig sabihin nandoon. Kaya lang nung magli-layout kami andito na yung mga foreman, pinaurong naman ni Nanay Ansing. So, sabi ni Nanay ayan, Ansing, para hindi ko naman tatapusin na to mga pre, no? Kung nabitin kayo sa video ko, pwede nyo panoorin doon kay Daddy Frankie sa kanyang mismong YouTube channel na may pamagat po ito na Kuya JJ pinatigil ang bahay ni Kuya Oliver. So, kung kayo po ba, pabor po ba kayo sa rason ni Ansing? Comment nyo po yan. And para sa akin mga pre, kung ako kung ano yung napag-usapan nila noon, dapat yun yung masunod. Kasi umuo naman po si Ansing. Umuo naman po. At si Ansing naman, nagsinungaling din kay Daddy Frankie na nag-usap na daw sila ni JJ na diyan ilalagay yung bahay, which is hindi naman pala nangyari. 'Di ba? So, tatagal lang, tumatagal lang. Hindi na dapat pinag-aawayan yan. Dapat nagkakaisa na sila. Pinapagawa nga na ni Daddy Frankie, di ba? Dapat nagkakaisa na sila. Pero, ang may para sa akin, base sa akin pag-analyze, palpak si Ansing dito. May pagkakamali din si JJ, dapat nung una pa lang sinitan niya. Pero hindi niya nasita.
Ngayon lang, nag-open siya kay Daddy Frankie. 'Di ba? So, yun, Ansing magbago ka na 'no, magbago ka na. Yung dapat tao kang kausap, hindi ka tatanga-tanga, hindi ka lutang. Ikaw pa yata yung dapat ipagamot talaga, eh, 'no? Baliw ka, grabe. So, kayo po, ano po yung inyong opinyon, reaksyon dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa natin 'yan at, 'wag po natin kalimutang i-share ang video na 'to sa inyong mga GC. Ayan, so, pansamantala po tayong ito po muna yung ating video 'no, abangan niyo lang po yung mga susunod nating videos. And ingat po kayong lahat at magandang gabi po sa inyo. Kita-kits po tayo sa susunod na video.